masabi. Punong-puno tayo. Wala akong masabi. Talagang umaapaw po ang biyaya ng Diyos. Talagang amazing, di ba, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Ang lahat ng ito ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Wala tayong ibang pwedeng pasalamatan. Ginamit lang tayo ng Diyos bilang tumatayo. Pero ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Amen? Ayokong umiyak. Okay. Amazing Grace. Yan po yung ating tema. Amen? Purihin ang Diyos. Nakita po natin sa loob ng 21 years. Talagang amazing. Hindi biro ang 2 dekada. Pero para sa ating mga mainit na naglilingkod sa Diyos, ay parang kamakailan lang ito. Sa totoo lang, hindi po nagsisink in sa aking isip na 21 years na tayo. Parang nagsisimula pa lang. Actually, hindi po nababawasan yung passion ng pagkatawag ng Diyos sa akin. Biyaya niya. So bakit ba may anniversary? Ang anniversary po ay 3 purposes ang pinahihiwatig po nito. Una, to give thanks for the past year. Siyempre, pasalamatan natin ang Diyos sa mga nakaraang taon. Okay? Ikalawa, to celebrate in gratitude for the present. Siyempre, mag-celebrate po tayo ngayon. At pasalamatan natin ang Diyos sa kasalukuyang ginagawa niya sa atin. Amen? Amen. At ikatlo, to look forward for the future. Hindi po tapos pa ang laban. Marami pa tayong gagawin. Actually, after ng anniversary, magmi-meeting kami ng mga pastor para planuhin na naman ang susunod na taon. Kasi ang taon talaga ng ikot ng church ay after anniversary. So, ikot na naman. Okay? Pero po, ang araw na ito ay memorable po ito sa akin sapagkat lingid po sa inyo ay eksakto po August 31 ay 23rd wedding anniversary namin ni Pastora. Naisingit ko lang yun kasi first time po na nangyari ito. Nakasabay ng anniversary ng church yung amin pong wedding anniversary. Epal lang kami, epal. Ang bida talaga si Lord. Okay? At ang gawain niya ngayong araw na ito. Okay? Purihin ang Panginoon. Okay. Ang ating pong tema ay yun na rin po yung title ng ating pag-uusapan, Amazing Grace. Pakita nga natin. So yung word na amazing ay nangangahulugan po ito ng it means causing great surprise and wonder or astonishing. Kahanga-hanga sa Tagalog na ang ibig sabihin ay may malaking sorpresa na nagdudulot ng pagkamangha. Kaya amazing grace, sa Tagalog nito ay kamanghamanghang biyaya. Amen po ba? Amen. Ano po ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa atin? Yan po ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. So, basahin po muna natin yung ating talata ngayong umaga. From John chapter 1 verse 16 to 17. Okay. Verse 16.
out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Verse 17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Amen po ba? Okay, Tagalogin po natin ito. Sa Tagalog, ASND translation, Juan 1:16 hanggang 17. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Amen po ba? Verse 17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin ngayong oras na ito. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa biyaya mo sa loob ng 21 years, O God. Tunay, Panginoon, na hindi biro na kami ay narito pa hanggang ngayon, naglilingkod sa iyo sa ilalim ng iyong biyaya. Panginoon, salamat sapagkat lahat ng aming pinagdaanan, mga magagandang pangyayari o hindi magagandang pangyayari, lahat ng ito, O Diyos, ay nagkakalakip-lakip, sabi mo sa iyong salita, upang patuloy na ang iyong mga anak ay tumibay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, amin pong pag-uusapan ang iyong kamanghamanghang biyaya. At nawa, Panginoon, sa iyong biyaya ay mangusap ka sa bawat isang narito. Ito ang dahilan kung bakit kami narito, upang sambahin ka at makinig ng iyong salita bilang instruction. Huwag po naming palagpasin ang pagkakataong ito upang aming unawain, pakinggan, namnamin sa aming mga puso't isipan ang mga salita mo na mahayag ngayong oras na ito. Salamat po, Ama. Dalangin ko sa bawat isa na ang kanilang pakinig, Panginoon, ay matuon lamang sa iyo at hindi sa mga bagay ng mundo. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, at sa gabay at patnubay at presensya mo ngayong umaga, Banal na Espiritu. Amen. 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 Pitong dahilan kung bakit tunay na kamangha-mangha ang biyaya sa ating mga nakay Kristo. Amen? Ito po ang pag-uusapan natin. Ulitin ko, 7 dahilan kung bakit tunay na kamangha-mangha ang biyaya sa ating mga nakay Kristo. Nakay Kristo ka na ba? Sigurado ka? Okay. So, 7 reasons why grace is truly amazing for those who are in Christ. Amen. Are you in Christ? Amen. Glory. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Simulan po natin kaagad ang pagtalakay sa 7 ito na talagang kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po ba? Number 1, in Christ, you are amazingly forgiven. Amen po ba? Amen. In Christ, you are amazingly forgiven. Kay Kristo, kamangha-mangha ang pagpapatawad niya sa iyo.
Amen. Hallelujah. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Sino po dito ang nakatitiyak na siya ay pinatawad na? Amen. Okay. Pag sinabi mong pinatawad ka na, ito po ay understatement po ito. Sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay tunay na kamangha-mangha. Kapag naintindihan mo ang lalim kung paano ka pinatawad ng Diyos, talagang masasabi mo na, I am amazingly forgiven. Amen po ba? Amen po ba? Are you here? Are you listening? Oh. Hindi ko kailangan yung magagandang itsura nyo ngayong umaga. Ang kailangan ko lang ngayon ay tenga. Okay? Mga gwapo at magaganda kayo, pero hindi po ako na-impress doon. Na-impress ako sa tenga mo. Ngayong umaga ay makinig tayo. Amen po ba? Oh. Tayo po ay pinatawad na. Amen. Amazing. Amazing ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ipakita ko sa inyo yung talata. Colossians chapter 2 verse 13. Sabi niya sa English, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Okay. Sa Tagalog po nito, hindi ko na nalagay dyan sa Tagalog eh. Ang Tagalog dito, pakinggan yung mabuti, noong patay pa ka pa sa iyong mga kasalanan at sa hindi pagtutuli ng iyong laman, binuhay ka ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. 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 Ano po ang amazing na ginawa ng Diyos sa atin? Noong patay pa tayo, ang sabi niya, noong patay pa tayo sa kasalanan. Alam niyo ba kung ano ang kalagayan natin dati nung wala pa tayo kay Kristo? Tayo'y patay. Ang tinutukoy ko ay ang spiritual. Nawa, kasi pag pinapaliwanag mo ang salita ng Diyos, ang nakakaintindi lang nito ay ang mga anak ng Diyos. Ngayong umaga, ang prayer ko sa Panginoon mula pa kanina, na sana biyayaan ka ng Diyos ngayong umaga. Na kahit hindi pa malinaw sa iyo ang pananampalataya, ay biyayaan ka ng Diyos na maunawaan mo ang mga sasabihin ko. Amen. Dati, tayo ay patay sa kasalanan. Ephesians 2 verse 1, tayo ay patay dati. As in, patay. Ang Greek word po niyan ay nekros. Ibig sabihin death. Dead. Dead talaga. Oh, walang buhay. Tayo ay patay dati sa kasalanan. Binubuo ang tao ng tatlong bahagi: katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang taong wala pa kay Kristo ay nabubuhay lamang sa dalawa: katawan at kaluluwa. Patay ang iyong espiritu. Yun po ang ating kalagayan. Amen? Yan ang dati nating kalagayan. Sinabi diyan sa ating talata, sumunod sabi niya, at sa hindi pagtutuli ng laman. Ano po ang ibig sabihin po nito? Hindi tayo mga Hudyo. Hindi tayo Israelites. Tayong lahat ay Hintel. Sa Bible, dalawang tao lamang ang binabanggit. Isang Hintel at isang Hudyo.
Ang mga Hudyo, ang tao ng Diyos. Ang lahat ng bansa, ang tawag yan ay Hintel. Ang ibig sabihin ng Hintel ay mga walang pagkakilala sa Diyos, mga taong mananamba sa Diyos-Diyosan, mga taong walang ugnayan sa Panginoon at hindi nakakaalam ng mga utos, hindi nakakaalam ng mga pangako ng Diyos. Sabi doon sa, hindi ko nalalagay sa projector ito, pero ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, tayong lahat dati ay dapat alalahanin natin ang dati nating kalagayan na dati ay hiwalay tayo sa Israel. Hindi saklaw sa mga tipan at pangako ng Diyos. At tayo ay nabubuhay na walang Diyos at walang pag-asa. Amen po ba? Iyan ang ating kalagayan. Ano ang ibig sabihin po nito? Pag tayo namatay, impyerno tayo. Walang langit sa atin na mga Gentile. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, tingalain mo ng tingalain ng langit kasi hindi ka pupunta dyan. Impyerno ang tao na wala at hiwalay kay Kristo. Amen po ba? Yan ang dati nating kalagayan. Ngayon, mula nung tayo ay makakilala sa Panginoon, sabi diyan, God made you alive with Christ. Binuhay tayo ng Diyos. Yan ang isa doon sa tatlo na yon, yung laman, yung katawan, kaluluwa. Binuhay tayo ng Diyos sa Espiritu. At yun ang tinatawag na born again ka. John chapter 3, verse 3, na sabi ng Panginoon, kailangan kang ma-born again kasi kapag hindi ka na born again, hindi ka qualified sa langit. Ang born again dun sa mga bago ay hindi po relihiyon. Ito ay karanasan ng isang tao na nakakilala, nakasumpong ng biyaya ng Panginoon, na ikaw ngayon ay na kay Kristo na, ikaw ay muling binuhay ng Panginoon, yung espiritu mong patay. At yan ang ginawa sa atin ng Diyos. Pagkatapos kang born again, ano ginawa ng Lord sa iyo? Sabi sa ating talata, He forgave us all our sins. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kanino? Sa mga na-born again. Sa mga taong dating patay ay binuhay. Sa mga taong ngayon ay nakay Kristo na. Amen po ba? Tanungin ko kayo, ilang kasalanan ang pinatawad sa atin ng Diyos? How many sins that God forgave us? Ilan? Lahat. All. Amen po ba? Lahat. All. Amen? Hindi po some of our sins, hindi po many of our sins, but all. Amen? All means all. Wala nang ibang, pag sinabi bang lahat, may puwera, wala na. Pag sabing all, means all. Amen po ba? So yan po ang sabi ng Biblia, na kapag ang pananampalataya mo ay nakabatay sa malinaw na salita ng Diyos at hindi palagay lang, nagkakaroon ka ng kapanatagan sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Yan po ang kaibahan ng pananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos, sa malinaw na salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, we will not forgiven little, we will not forgiven much, but all. Amen? Sabi ng Bible, He forgave us all our sins. Palakpakan natin ang Diyos. Because of Christ, we are amazingly forgiven. Amen po ba? Kahabagang kanawa ng Diyos at maunawaan mo ito. Amen. Kasi po, alam niyo po ba, na kahit anong pagsisisi mo, kahit anong pagluha mo, ng paghingi ng tawad sa Diyos, kung ito ay hiwalay kay Kristo at doon sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon sa cross, hindi ka patatawarin ng Diyos. Are you listening? Hindi ka patatawarin ng Diyos dahil ang kapatawaran ng Diyos ay na kay Kristo. Amen? Amen po ba? In Christ, we are amazingly forgiven. Sabihin nga po natin ito. In Christ,
We are amazingly forgiven. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Number 2, in Christ, you are amazingly saved. Amen. Kay Kristo, kamangha-mangha ang iyong kaligtasan. Amen po ba? Sino po dito ang ligtas na? Sino dito ang tiyak na siya ay ligtas? Oh. So pag sinabi mong ako ay ligtas na, again, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, under statement po ito. Sapagkat kailangan mong maintindihan na ikaw ay hindi lamang niligtas, kundi amazingly saved. Amen. Amen. So, Ephesians chapter 2 verse 8, sabi po dito, tingnan nyo, kasi ang bawat points ko at bawat sinasabi ko ay sinasamahan ko po ng talata. Yung pinapakita ko na yan sa mga bago, yan po ay talata ng Biblia, na kapag binabasa mo ang talata ng Biblia, ang Diyos ang nagsasalita sa atin ng direkta. Ang tungkulin ko lamang ay ipaliwanag ng konti ito sa abot ng ating kakayanan. Pero hindi importante yung sinasabi ko. Ang importante ang salita ng Diyos. Amen po ba? Basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift. Verse 9, not by works, so that no one can boast. Amen po. Sa Tagalog po niyan, ay hindi ko na rin nailagay dyan, sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay regalo ng Diyos. Hindi dahil sa inyong mga gawa, upang walang sino man na magmalaki sa Diyos. Amen? So, ang Greek word po ng save, okay, pakita mo nga ito. Yung Greek word ng save ay, sa Greek word po niyan ay zokzo. Okay? Pero ang grammar po niyan ay nasa perfect tense. So, meaning, ang ibig sabihin po nito ay completed action with an ongoing result. Are you listening? Ang ibig sabihin ng word na save sa Greek ay zokso. Ang ibig sabihin po nito, dahil ito ay nasa perfect tense, ay completed action with an ongoing result. So completed action na ang ibig sabihin, hindi ka lang basta iniligtas. Hindi ka ililigtas pa lang, kundi ikaw ay iniligtas na. Amen po ba? Ano ang ibig sabihin nito ng completed action? Hindi ka ililigtas pa lang. Ulitin ko yon, kundi ikaw ay ligtas na. It's a done deal. Done deal na po ito. Completed action. Amen po ba? Save. Sa English terms ay past tense po yan. Save. Nakita nyo ba yung word na save? With ed sa dulo? Nung nag-aaral tayo sa elementary lang, pinag-uusapan na yung mga grammar para malaman mo kung yan ba ay present tense or past tense or future tense. Di ba? Okay. Lahat naman tayo nag-aral dito kahit paano, di ba?
naintindihan natin ang sinasabi ng Diyos na ito ay ginawa na ng Panginoon. Kumpleto na, tapos na. Ikaw ay ligtas na. Oh. So, ano yung sinasabi na completed action, but it is an ongoing result. So, ano ang ibig sabihin natin ito? Yung pong totoong ligtas, kung ligtas ka na, sinabi mo kanina, ligtas ka na, amen po ba? Yung totoong ligtas ay namumuhay ng isang ligtas. Hindi ka pa, nung maligtas ka, ay hindi ka umakyat sa langit. Ikaw ay nandito pa. So habang nandito ka sa mundo, ligtas ka na, sinasabi mo ligtas ka na, ang ipamumuhay mo, ang pamumuhay mo, ay pamumuhay ng isang totoong ligtas. Are you listening? Okay. Bakit po? Sapagkat ang taong ligtas ay may bagong buhay. At kung may bago kang buhay, dapat may bago kang pamumuhay. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Nakikita sa pamumuhay ng isang ligtas ang tunay na ligtas. Kaya ongoing result po ito. Itong pag sinabi mong saved ka na. Amen? The moment you are saved, you are a new creation. At ang new creation, may bagong lifestyle. Amen po ba? Dati ikaw ay masuwayin sa Diyos, pero ngayon ay sumusunod na. Dati, walang kwenta sa iyo ang pagdalaw sa mga ganitong pagkakatipon. Ngayon, in love ko na sa pagtitipon. Hindi dahil sa may crush ka dito. Kundi ang crush mo dito si Lord, talaga ang intention mo. Amen? So, in love ka na rin sa pagbabasa ng Bible. In love ka na sa gawain. Amen po ba? So, nakita po sa isang ligtas, ang pamumuhay ng isang ligtas. May bago siyang pamumuhay. Sapagkat siya ay new creation na, kaya may bagong lifestyle na rin ito. Nagdi-devotion na rin niya. Amen po ba? 2 Corinthians 5:17, hindi ko nalagay sa projector, ang sabi diyan, sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dating pagkatao niya ay lumipas na, sa ngayon ay bago na. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Save meaning completed action. So, alam niyo po ba na ang kaligtasan niyo ay tinarbaho na ng ating Panginoong Jesucristo? Opo. Walang isa man nagawa natin ang pwedeng sumingit. Lahat ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya may malaking cross tayo dito para lagi natin naaalala yung ginawa ni Kristo, mga tinapos ni Kristo doon sa cross. Amen po ba? Na siya ay namatay para bayaran ang iyong mga kasalanan nang ikaw ay maligtas. Okay? Hindi dahil po sa iyong mga gawa. Sabi sa verse 9, not by works, so that no one can boast. Para wala daw magyabang. Napapasok ka sa langit. Kaya ka papasukin dyan kasi may ginawa ka. So pagdating mo sa langit, ang yabang-yabang mo. Tabi kayo dyan kasi marami akong ginawa sa mundo, kaya ako napunta dito. Ikaw, maliit lang yung ginawa mo. Okay, yabang. Ang pagpasok po sa langit ay walang kinalaman sa ginawa mo. Tanging ginawa lamang ni Kristo. Ang tawag po dito ay sola gratia. You are saved by grace alone. Amen? Amen? Hindi po saved by works. O kaya naman ay saved by grace plus works. Ikaw ay naligtas by grace alone. Amen? Amen? Pakpakatin ng Diyos. Hallelujah. In Christ, I am amazingly saved. Sabihin nga po natin ito. In Christ, I am amazingly saved. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Number 3. Pito po ito, kaya medyo bibilisan po natin. Number 3, in Christ, you are amazingly healed. Amen po ba? Sino po ba ang may sakit dito? Wala kayong sakit?
Oh, hayaan nyo at magkakasakit din kayo. Oh. Okay. Sa Tagalog niyan, kay Kristo, kamangha-mangha ang iyong kagalingan. Oh. Amen. Kapag ikaw po ay may sakit, wala kang ibang dapat gawin, kundi panampalatayanan yung ginawa ni Kristo at i-claim mo ito sa buhay mo. Oh. Sabi ko nga, doon sa aming joint cell group nung Miyerkules, ang puhunan lang natin sa paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi ang pananampalataya. Amen po ba? Huwag na huwag kang mag-aalinlangan sa Diyos, sapagkat kapag nag-alinlangan ka, ang sabi sa Biblia, Santiago Kapitulo 1 hanggang sumunod na mga talata na yan, ang sino man daw na humihingi sa Diyos, pero hindi ho nananampalataya, walang anumang tatanggapin mula sa Diyos. Amen. Sa buhay na ito, lahat tayo may puhunan. Alam mo ba na pinuhunan ka, namuhunan ang magulang mo sa iyo, kaya ka nandyan? Oh, hindi nyo alam yon na ang magulang nyo ay namuhunan sa inyo kung bakit naging ganyan ka. At ngayon ay namumuhunan ka sa mga anak mo. Oh, namumuhunan tayo para mabuhay sa mundong ito. Sa Diyos, pag pinag-usapan natin ang Diyos, ang puhunan natin, uulitin ko po yan, ang iyong puhunan ay ano? Ano ang puhunan mo? Pananampalataya. Wala nang iba. Mula sa kaligtasan, sabi niyan, ito ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Lahat ay nakukuha sa pananampalataya. So, kapag tayo po ay may sakit, alalahanin po natin ang sinasabi sa 1 Peter 2:24. Okay, sabi diyan ay, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. Ano kasunod na linya? Sabi diyan, by His wounds. Oh, isang sugat lang ba? Maraming sugat ang tinanggap ng Panginoon nung siya ay hagupitin, nung siya ay saksakin, nung siya ay nadadapa habang buhat ang cross. Tad-tad ng sugat ang Panginoon. Napakarami, napakalalaki. Ang sabi ng Bible ay doon sa Isaiah, halos yung pagpapahirap sa Panginoon ay na disfigure ang ating Panginoon. Hindi mo na daw makilala kung tao pa siya. So sobrang bugbog na inabot. Yung napanood natin sa ano ba yon? Passion of Christ. Doon medyo na ano na tayo eh. Pero wala pa yun sa totoong buhay nung bugbugin at sugatan ang ating Panginoong Hesukristo ng napakaraming beses. Pinagsawaan po siyang hampasin ng may mga tibo ang dulo. Ngayon, yung sugat na yun ng Panginoon, ang sabi ng Bible, by His wounds. Ano sabi? You have been healed. Sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Amen po ba? Ang Greek word po ng healed ay ayomai. Pakita mo yan. Oh. Ayomai. Amen po ba? Nang ibig sabihin, you are healed. Past tense. Amen? So maraming Kristiyano ang
nagsasabi, pastor, kung totoong magaling na ako, bakit may kirot pa? Di ba? Bakit nararamdaman ko pa ang sakit kung talagang pinagaling na ako? Mali yata yung ayumay kasi nararamdaman ko aray kumay. Kapatid, alam nyo kung minsan, hindi yung literal na sakit ang nagpapatindi ng ating mga nararamdaman. Alam nyo po kung ano? Yung bayarin mo. May sakit ka na, inaalala mo, magkano kaya ang gagastusin ko para gumaling? Yun ang mas nagpapahirap ng ating kalooban. Hindi mo alam kung pag na-hospital ka, kung makakalabas ka pa. Di ba? Pero may magandang balita ang Diyos sa atin. Makinig po kayo. Kung ikaw ay may sakit, ang mabuting balita ng Diyos, binayaran na ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo ang iyong kagalingan. Amen! Bayad na ang ating kagalingan. Hindi mo na dapat alalahanin. Ang kailangan lang ay i-claim by faith ang iyong pananampalataya, ang magdadala sa iyo upang makaranas ka ng patotoo na ikaw ay gumaling. Napakadami na hindi po mabilang ang mga taong gumaling ng instant healing. Walang gamot, walang doktor. By faith. Actually, patay na nga. Wala nang hininga, ay nabubuhay pa. Sa pananampalataya. Amen? Ganun ang bisa ng kagalingan ng Panginoon. Para saan ba yung kagalingan? Siyempre para dito sa mundo. Kasi dito tayo nagkakasakit. Tama ba? Pagdating natin sa langit, hindi na tayo magkakasakit doon. Kaya yung sugat ng Panginoon, wala nang silbi sa langit. Hindi na tayo magkakasakit doon. Nandito tayo sa mundo at dito nagkakasakit. Kaya ang aplikasyon na literal ng Panginoon, na by His wound, you are healed, dito. Kailangan mo lang manampalataya. Kailangan mong angkinin. Huwag mong paniniwalaan yung nararamdaman mo. Lalong wag mong paniniwalaan yung sinasabi ng doktor sa iyo. Mamamatay ka na, sabi ng doktor. Ang sakit mo ay ganito, ganyan. Ikaw naman ay paniwalang-paniwala naman. Ang lapit mo sa Panginoon ay, alam niyo ba kung si Lord ay dinalapitan mo at humihingi ka ng healing? At ang sasabihin si Lord, pambihira ka. 2,000 taon na binayaran ko ang kagalingan mo. Hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin matanggap sa buhay mo? Pinagaling na kita? Amen? Kaya po nung na-stroke po ako at dinala ko sa doktor, wala pong hospital na tumanggap sa akin. Sabi ko, iuwi nyo na ako sa bahay, magaling na ako. Ayaw lang pumayag. Actually, nakauwi na kami. Pinunahan pa ko ni Brother Ray at ni Sister Kit. Dalhin natin sa doktor yan. Hindi kami papayag na hindi ka madala sa doktor. Sige ako, dalhin nyo ako sa doktor. Pero sa puso ko, magaling na ako. Tinapos na, binayaran ng Panginoon. Kaya, yung doktor na tumingin sa akin, sabi, wala naman to, iuwi nyo na ito, wala to. Nakita nyo ba? Kung yung aking paniniwala ay nakabatay dun sa nararamdaman, sinabi ng doktor, ay patay ako. Marami nagsasabi, na-stroke ka ba, pastor? Parang hindi naman, wala namang isala na nangyari sa iyo. By faith po yun. Alam niyo ba nung na-stroke ako, halos hindi ako makapagsalita. Pero ngayon ay nangangaral ako ng salita ng Diyos. Amen. So, in Christ, I am, sabihin mo personal, I am amazingly healed. Sabihin natin, in Christ, I am. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Ika-4,
In Christ, you are amazingly free from the power of sin. Amen po ba? Kay Kristo, kamangha-mangha ang tinanggap mong kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Malaya ka na. Hindi ka na alipin. Wala nang tanikala na nakakabit sa iyo. You are free. Amen po ba? Sabi ni Kristo sa John 8:36, so if Son sets you free, you will be free indeed. Amen po ba? Oh. Kapag daw ikaw ay pinalaya ng anak, malaya ka na talaga. Amen? Oh. Sabi ng Romans 6:14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Amen po ba? So, sinasabi dito na hindi na ang kasalanan ang master mo. Sino dito ang may struggle pagdating sa kasalanan? Alam mo, pagka yung kahinaan mo, lahat po tayo ay may weakness. Meron kang favorite sin. Hello? Sino po dito ang may paboritong kasalanan? Na yung kasalanan na yan, pag dumarating, hindi mo matanggihan. Oh. Hello? Are you listening? Oh, hindi ko natatanungin kung ano ang mga paborito mo. Pero meron na pag ito ay kumatok sa puso mo, sa buhay mo, yung kasalanan na yon, ay wini-welcome mo kaagad. Hindi mo malang, ay, hindi kita kailangan, lumayas ka dito. Hindi. Pag kumatok yung kasalanan na yon, ay, ikaw pala yan, paborito kita. Halika, tuloy ka. Maupo ka. Ini-entertain mo hanggang makita mo ang sarili mo. Ba? Lapit ka naman sa Lord, sorry, ito na naman ako. Ganyan ba tayo? Hello? May ganyan ba tayo? Napatapos mong magawa, inaalala mo ang Panginoon Lord. Kaya nga, nahihirapan tayo dahil doon sa favorite sin mo. Na pagka sinabi ng kasalanan mong paborito na, uy, eto na ako, gawin mo na. Ikaw naman ay, diyan ka muna, Lord. Mas paborito ko ito kaysa iyo, diyan ka muna. Ngayon, pagka nagawa mo na yung kasalanan at nararamdaman mo na yung epekto nito sa buhay mo, babalik ka sa Panginoon. Sorry. Hindi ka na uulitin. Ilang beses mo bang binanggit yon? Na hindi ko na uulitin. Pero, ano nangyari? Paulit. Hello? Pasok ba? Amen? Amen. Mas maganda yung umaamin tayo kaysa nagdi-deny tayo. Dahil lahat ng tao, ganyan po ang karanasan. Hindi lamang ikaw ang nakakaranas niyan. Subalit, ang Panginoon ay, ano sabi dito sa atin? Amazingly free from the power of sin. May dalawang katotohanan po about sin. Yung una, yung the presence of sin. Ikalawa, yung the power of sin. Okay. Sa ating mga tunay na nakay Kristo, maaaring iniistorbo ka pa ng
presence of sin. Are you listening? Ginagambala ka palagi. Yung presensya ng kasalanan ay nararamdaman mo. Gustong-gusto mong gawin. At paminsan-minsan talagang hindi mo mapigil na gawa mo. Pero ang mabuting balita, yung power of sin ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Hindi ka na kayang patayin ng kasalanan, hindi ka na kayang dalhin yan sa impyerno. Hindi ka maihahatid ng kasalanan, ng power of sin, ng kapangyarihan ng kasalanan sa impyerno. Sapagkat tayo ay mga pinatawad na. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Oh. Lagi yan struggle tayo sa buhay. May kasalanan nagawa. Lagi yan. Nandiyan ang presence of sin. Pero ang magandang balita, pinalaya ka ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. At darating ang araw sa pagbabalik ng Panginoon na yung presence of sin ay ilalayo na talaga sa atin. Hindi mo na mararamdaman. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Number 5. In Christ, you are amazingly blessed and highly favored. Gustong-gusto natin ito. Amen po ba? Okay. Kay Kristo, kamangha-mangha ang mga pagpapala at pabor ng Diyos sa iyo. Di ba gusto natin yan palagi? Amen. Alam niyo po, ang mundo, sinusukat sa material ang mga pagpapala. Pero hindi naman natin itatanggi na bahagi ng pagpapala yung material, yung pinansyal. Amen po ba? Sino po ba ang ayaw na ng pinansyal? Ayaw na ng pera. Lahat tayo gusto ng pera kasi mahalaga yan sa buhay natin. Pero, hindi lamang puro pera ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Kasi, kung pera lang ang blessing, sana ang ginawa ng Diyos, hindi na pinadala ang kanyang anak. Ano na lang ang pinadala? GCash. Di ba naggawa siya ng, na may GCash, isinend sa atin. Kaya, pag tinanggap mo na si Kristo, na kay Kristo ka na, mananalangin ka lang, Lord, ito po ang number ko. Hihintayin ko ang sagot mo. Sana ganon. Pero hindi lahat ay nasusolusyonan ng pera. Hindi lahat. Kaya, hindi pera lang ang ipinadala ng Diyos. Ang pinadala niya ay ang kanyang anak mismo. Sapagkat ang anak, ang solusyon sa lahat ng problema. Amen. Ephesians chapter 1 verse 3. Pag-usapan muna natin yung spiritual blessing kasi dito po nagsisimula ang lahat. Si spiritual blessing. Pag nakuha mo ito, matik na po yung iba. Amen. Okay, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessings in Christ. Yung word na blessing yan, yung word na blessed, ay sa Greek po nito ay eulogeo. Amen po ba? Eulogeo. Ito po ay aorist tense. Alam nyo na yung kung anong ibig sabihin nun. Ito po ay past tense. Okay? So ito po ang higit na kailangan na blessing ng tao kasi pag hindi mo nakuha ang spiritual blessings, pupunta ka ng impyerno. Amen?
ang spiritual blessings ng Panginoon ay ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Pag nakamtan mo ito, kasunod na po yung iba. Ano po yung kasunod niyan, blessing na yan? Ephesians 1:6. Basahin po natin. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Yung word na accepted, ang Greek po niyan ay charito. Amen po ba? Amen. Paborito natin yan. Lagi tayong sinasabi natin, charito ako, charito ka. Kasi ang ibig sabihin ng charito, blessed and highly favored. Amen. Amen. Pag na kay Kristo ka, ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi ka na naghahabol sa pagpapala. Kundi kahit saan ka pumunta, pag ang katotohanan ito ay nasa puso mo, ang blessing, ang pabor ng Diyos ay laging kasama mo. Amen po ba? Amen. Dapat ilagay mo sa puso mo na you are charito. Na ikaw ay pinagpala, pinaburan ka na ng Diyos. Sapagkat kahit saan ka pumunta, kasama mo yun. Pumunta ka sa trabaho, nasa puso mo, I am blessed and highly favored. Kaya lahat ng doon, na mga kasama mo sa trabaho, angat ka. Ang boss mo, angat ka. Napupuri ka lagi. Kasi tapat ka. Ang taong pinagpala at pinaburan, tapat yan gumawa. Lahat ay maayos. Kaya lagi siyang apple of the eye ng kanyang manager. Napakagaling naman ito. Kahit saan mo ilagay yan, lagi nangingibabaw ang kanyang kagalingan. Bakit? Blessed and highly favored. Kaya pag nagki-claim ka niyan, dapat ipamuhay mo. Hindi yung nasa bahay ka lang, mga hugasin mo, hindi mo mahugasan. Tapos, blessed and highly favored. Paano? Aakumpanyahan po natin ng gawa ito kasi yung paggawa mo ay biyaya pa rin ng Diyos lahat yon. Amen po ba? Okay. So, dako naman tayo sa financial blessing kasi kanina ay spiritual blessing nakuha mo. Kaya ngayon ay blessed ka ni Lord ng pagiging charito. Pastor, gusto kong marinig sa iyo yung kaperahan. Sino dito yung gusto marinig yung kaperahan? Yun daw, gusto niyo daw marinig. Amen po ba? Isa lang ba yung gusto ng kaperahan? Napaka ipokrito mo naman kung hindi mo gusto to. Amen? Gusto nyo ba? Basahin natin ang talata. 2 Corinthians 8:9. Sabi diyan, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that, ano sabi yan? You through His poverty might become rich. Amen po ba? Sa Tagalog niyan, alam mo na ang biyaya ng Diyos na kay Kristo. Na bagamat siya ay mayaman, siya ay naging dukha alang-alang sa iyo. Upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay yumaman tayo. Ang tinutukoy po diyan ay pera. Ang context yan ay tungkol sa pera. Kaya yan po ay kaperahan talaga. Dapat mong maintindihan na ang Panginoon ay mayaman sa langit. Pag-aari niya lahat. Naging mahirap siya dito na ang layunin ay upang guminhawa tayo sa buhay. Amen po ba?
Abay, pwede namang si Lord ay, nung dumating dito, ay ipinanganak si isang mayamang mayaman. Oh. Sino ba pinakamayaman dito ngayon sa mundo? Si Bill Gates ba? Sino? Hindi, buong mundo, sino pinakamayaman? Oh. Si Elon Musk? Oh. Halimbawa, si Jesus sa panahon natin dumating. Pwede naman siyang ipinanganak ni Bill Gates. Napakayaman. At pwede niya tayong iligtas na hindi siya naghihirap. Amen ba? Siya ay mayaman sa langit, pumunta dito, ay mayaman pa rin. Ang layunin nila naman iiligtas kay. Pwede naman siyang mamatay sa cross ng Kalbaryo kahit napakayaman niya at hindi naghihirap. Pero bakit pinili niya ang maging mahirap, maging dukha? Sabi niya, nung nandito siya sa mundo, yung asong gubat ika may lungga, pero ako'y wala. Nung papunta siya ng Jerusalem, wala siyang masakyan, nang hiram ng donkey na sasakyan. Ang ibon ika ay mayroong pugad, pero siya'y wala. Amen. Napakahirap. Mahirap kasi sa daga. Dahil ang daga ay may lungga, siya ay wala. Mahirap ka ba? Mahirap ka. Sino dito ang mahirap? O, napakayayaman nyo pala. Walang tataas ang kamay. O. Mahirap tayo. Pero mas mahirap sa'yo ang Panginoong Jesus nung nandito sa mundo. Bakit po siya tinanggap niya? Bakit siya namuhay na isang mahirap? Alam mo ba, habang siya ay naghihirap sa mundong ito, na lahat ay pag-aari niya, yung tinatapakan niyang lupa, ay siyang lumikha. Pwede niyang utusan ng kahit na ano, para siya ay punuin ng pagpapala, pero pinili niya yun. Bakit? Ang nasa isip niya ay ikaw. Na pagka natapos niya ng gampanan yung kanyang tungkulin dito sa mundo, ang lahat ng nakay Kristo ay mabuhay na maginhawa. Kaya pag ikaw ay nakay Kristo, papaginhawa ang buhay. Amen po ba? Sino dito naglingkod mula nung maglingkod sa Panginoon ay pahirap ng pahirap hanggang sa makita mo yung bulag-bulanit ng damit na papasok dito, pahirap ng pahirap, hindi. Ang katotohanan nga yan, mula nung itatag ang ministry nito, ang iba sa inyo nung dumating dito, mga yagit. Yung bang magsisiba, yun na lang ang damit, sunod na linggo, yan na naman ang damit niya. Oh. Pero habang tumatagal, pakinis ng pakinis. Paganda ng paganda. Amen. Amen. Walang naglingkod sa Panginoon, sabi nga ni David, walang naglingkod sa Panginoon, naging pulubi. Pagka ikaw naglingkod sa Panginoon at nakay Kristo ka, paangat ka ng pangat sa buhay. Pasenso ng pasenso ang mga ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. In Christ, sabi mo, I am amazingly blessed and highly favored. Palapan natin ng Diyos. Number 6. Number 6. In Christ, you are amazingly possessed all the promises of God. Amen. O, nasa number 6 na ako. May isa pa. Ano? Gutom na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Yung Jollibee ang pupunta dito. Hindi na tayo mag-Jollibee. Amen? Oh, ganyan tayo ka blessed and highly favored. Oh. Amen. Oh, ano itong number 6 na ito? In Christ, you are amazingly possessed all the promises of God. Kay Kristo, ikaw ay kamangha-mangha sapagkat taglay mong lahat ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 1:20. Ano sabi ng talata? Oh, basahin po natin. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him,
the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen po ba? Kahit ikagaano man kadami ang mga pangako ng Diyos, ito ay oo kay Kristo. Kaya kapag na kay Kristo ka, ang lahat ng promises ng Diyos ay oo sa iyo. Pag nag-pray ka at nag-claim ng mga pangako ng Diyos, hindi ka hihindian ng Diyos. Oo sa iyo yan. Amen? Sabi ko kanina, nung meron kami ditong joint cell group, nilinaw ko yan sa mga umatan. Kung hindi kayo naka-attend, lugi kayo. Oh. Nilinaw ko yan, na pag ikaw nagpipray, huwag kang mag-pray na parang yung sinauna, parang nagpipray ng walang kwenta. Ang prayer, mga kapatid, una, sa Ama. Oh, Father, in the name of Jesus. Lagi kang magsisimula sa pangalan ni Jesus kasi si Jesus ang pinapakinggan sa langit. Pag hindi ka dumaan kay Jesus, sarado ang langit sa iyo. Ngayon, matapos mong banggitin yon, banggitin mo na ang pakay mo at kailangan yung gusto mong mangyari nakapundasyon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan marami kang alam na salita ng Diyos kasi yun ang gagamitin mo na ibabalik sa Kanya. Lord, sinabi mo sa iyong salita, pangako mo ito, inaangkin ko ngayon. Kapag nag-pray ka na hindi mo ginamit ang mga pangako ng Diyos, ipaalala mo sa Kanya, hindi Kanya didinggin. Ngayon, magtatapos ka uli sa panalangin sa pangalan ni Jesus na naman. Oh, amen? Oh, yan, tandaan nyo yan, mga kapatid. Kasi marami sa atin nagpipray, naku, walang kakwenta-kwenta. Kulang na lang magkukross. Alamin mo kung ano yung mga pangako ni Lord at ibatay mo doon yung panalangin mo. Oh, katulad nito. Lord, wala akong pera. Pero yung mga kahirapan ko ngayon ay sabi mo sa iyong salita, naging dukha ka para ako ay yumaman. Kiniklaim ko ito, Panginoon. Oh. Di ba? So mararamdaman mo yan, hindi naman kaagad-agad, hindi naman magic na, o sige, maginhawa ka agad. Hindi po. Yung pananampalataya mo, panatilihin mo yon. Amen po ba? Pagka nag-pray ka at hindi nangyari ng isang araw, huwag kang matinag. Hindi nangyari ng isang linggo, huwag kang matinag sa pananampalataya mo. Hindi nangyari ng isang buwan, huwag kang matitinag. Hindi nangyari ng isang taon, huwag kang matitinag. Hindi nangyari ng 2 taon, huwag kang matitinag. Kasi ang Diyos, tinitingnan doon yung faith mo. Pagka nagpipray ka at hindi ka nakabatay sa pananampalataya mong matibay, ibinabalik ng anghel yung tugon sa prayer. Naalala niyo si Daniel. Nung nagpipray siya, hindi kaagad dumating ang prayer niya. Tapos nung dumating yung anghel na may dala ng tugon ng prayer ni Daniel, ang sabi niya, ako ay nakipaglaban pa sa mga demonyo nga sa ere. Kasi Ephesians chapter 6, ang himpapawid ay kubkub ng masamang espiritu. Yung anghel na may daladala ng tugon ng prayer mo, bago makalusot, nakikipagdigma siya. Kaya nagtatagal. Ngayon, tuloy-tuloy ka lang ng prayer. Huwag mong bibitawan yon. Huwag mong bibitawan. Huwag kang panghinaan ng loob. Dahil pag dumating yan sa iyo at nakita niya na, abay, nag-aalinlangan na. O, sasabihin sa iyo, halika, balik mo sa akin ang pagpapala na yan kasi nag-aalinlangan na. O. Walang tatanggapin na anuman sa Diyos ang taong nag-aalinlangan. Santiago, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 5. O. Amen po ba? Kaya pag nag-pray ka ng isang kahilingang ayon sa kanyang pangako, tindigan mo ito. Kahit abutin pa yan ng taon, ng ilang taon, manatili ka dyan dahil darating at darating yan. Amen. Pangako ng Diyos yan. Na ikaw ay na kay Kristo. Lahat ng pangako ng Diyos ay yes sa iyo.
Amen? Kaya nga ang kasunod na linya, ano sabi diyan? And through Him, the Amen is spoken. Ano yung Amen na sasabihin mo? Agree. Amen means agree. Uma-agree ka saan? Sa salita ng Diyos na nadidinig mo, sa salita ng Diyos na nababasa mo. Agree ka. Pag hindi ka umagree, meaning nag-aalinlangan ka. Kaya dito sa pulpito, kapag nadinig mong Word of God, mag-amen ka. Oh, napapanis na yung laway mo, hindi ka man lang mag-amen. Ang ibig sabihin ng amen, ay umagri ka sa mensaheng nadidinig mo. Oh, amen ba? Oh, yung hindi nag-amen, nag-aalinlangan ka. Dahil ang sinasabi ko sa inyo, salita ng Diyos ito. Oh. Amen po ba na tayo ay taglay natin ang mga pangako ng Diyos at yes, ito sa atin. Kailangan mo lang ang agreement mo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, last. Sabi ng iba sa wakas. Yung Jollibee na ang nasa isip. Okay. Number 7. In Christ, you are amazingly complete. Amen po ba? Kay Kristo, kamangha-mangha, dahil wala ka ng kailangan, ikaw ay kumpleto na. Hallelujah. Do you agree to that? Amen. Hallelujah. Wala ka ng kulang. Kaya ikaw ngayon ay hindi na kulang-kulang. Amen? Amen. Colossians 2:10. Basahin po natin ito. Colossians chapter 2 verse 10, sabi diyan, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Sa Tagalog po niyan, ganyan pakinggan yung mabuti ang talatang ito. At kayo'y ganap na. O, kompleto, complete, ganap na sa Kanya. Sinong Kanya? Kay si Kristo. Tayong mana kay Kristo ay ganap na, kompleto na. Na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Alam mo bang lahat ng pamunuan, lahat ng kapangyarihan ay na kay Kristo? Amen? At kung ikaw ay na kay Kristo, ano? Kompleto ka na. Wala ka nang hahanapin. Oh, yung Greek word ng complete ay plero. Oh, sabihin mo plero. Oh, hindi pero pero hindi plero. Amen. Ano ang ibig sabihin ng plero? Fully furnished. Ha? Yung fully furnished, ang meaning nito ay complete, not lacking anything. Amen po ba? Yan po ang ibig sabihin. So, nung kami ay nag-aahente ng bahay, nagbibenta kami ng mga subdivision, dinadala namin doon ang mga client namin, nagtitripping kami. Okay? Yung mga kasama kong agent dati yan. Okay? Ngayon, pag nagustuhan ng buyer yung isang bahay, merong tinatawag na bare type at meron namang fitted, yung fully furnished na. Pag sinabi mong bare type, marami pang gagawin dyan. Siya na lang ang mag-aayos. Pag sinabi mong fully fitted, ibig sabihin ay inayos na. Wala ka nang aayusin. Pero pag sinabi pong fully furnished ang bahay, kumpleto na yan. Titirhan mo na lang. Nandiyan na may rep ka na, may higaan ka na, may aircon na yan. Lahat kumpleto. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng fully furnished. Complete. Yan po ang ginamit na salita dito sa talatang ito. Amen po ba? Amen. Sa ating mga nakay Kristo, wala na tayong kakailanganin sa buhay na ito at sa buhay na darating na hindi po ipirinubahid ng Diyos. Amen? Amen. Pirinubahid na ng Lord ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito at sa buhay na darating.
sa pamamagitan ng finished work ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Nakamta na natin ang pagkapatawad niya, pinatawad niya tayo sa lahat ng kasalanan natin. Tayo ay mga ligtas na. Amen? Tumanggap na rin tayo ng kagalingan. Tumanggap na tayo ng pagpapala at pabor ng Diyos. Kasama na dito yung kaginhawahan sa pamumuhay at kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan. At pwede mo na rin angkinin ang lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo. Amen po ba? Meron pa bang kulang? Meron pa bang kulang? Wala na. Sa mga na kay Kristo, pag ikaw ay na kay Kristo, wala ka nang hahanapin pa. Provided na lahat. Kaya sabihin po natin, in Christ, I am complete. Sabihin mo yan, i-personalize mo sa buhay mo, sabihin mo, in Christ, I am complete. Palakpakan natin ng Diyos. Believe that. Believe that, mga kapatid. Amen. Paniwalaan nyo yan. Sapagkat ang lahat ng kabuuan ng pagpapala ng Diyos ay na kay Kristo. Christ is the fullness of the blessings of God. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay? Balikan po natin ito. Tingnan natin yung 7 dahilan. The 7 reasons why grace is truly amazing for those who are in Christ. Number 1, basahin po natin. Sabay-sabay. In Christ, you are amazingly forgiven. Number 2, in Christ, you are amazingly saved. Number 3, in Christ, you are amazingly healed. Number 4, in Christ, you are amazingly free from the power of sin. Number 5, in Christ, you are amazingly blessed and highly favored. Number 6, in Christ, you are amazingly possessed all the promises of God. And number 7, in Christ, you are amazingly complete. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! May last pa. Pwede pa ba? Okay. Ano ang last natin? Life application. Lagi yan na hindi mawawala. Okay. Number 1, life application. Always keep in mind that when you are in Christ, these 7 amazing truths are for you. Amen po ba? Hallelujah. Number 2, apply these truths in your daily life. No matter what your circumstances. I-apply mo ang mga katotohanan ito sa buhay mo. Kahit anuman ang pinagdadaanan mo, kahit anong kalagayan mo. Apply this truth. 7 katotohanan. Kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen. Number 3. Para ito doon sa mga hindi pa mawala pa kay Kristo. Kung ngayong umaga, ikaw ay hindi mo pa tiyak na ikaw nga ay na kay Kristo, wala kang ibang kailangan kundi ang sumampalataya at tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas. At panampalatayanan mo, paniwalaan mo yung kanyang tinapos na gawa sa cross ng Kalbaryo. At ang 7 katotohanan ito ay mapapasa iyo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. The big idea. Ano po ang big idea natin ngayong umaga? Sabay-sabay po nating basahin ito. In Christ, I am amazingly blessed. Hallelujah. Amen.